30s, tatanungin ko kayo. Ano yung gagawin nyo kung isang araw biglang mabubunyag sa buong mundo yung pinakamalaki na sikreto nyo? Pero yung sikretong to na isa kang napakalaking manloloko o isang cheater. At ang tinatago mong panloloko, biglang kukuyugin ng buong internet. Yan yung premise ng kwento natin ngayong gabi at yun yung nangyari sa lalaking nagngangalang si Andy Byron. Na sa unang tingin, parang isang napakabait na asawa pero sa likod ng kanyang mga ngiti at maamong pag-iitsura, dala pala niya ang kwento ng pambabalewala, pang-iiwan at pagtataksil. Ang medyo masaklap lang dito, yung kanyang pangangaliwa, kitang-kita at huli cam para pagpiestahan ng lahat ng makakakita sa kanila. 30s, sabay-sabay nating papanoorin ang nakakahiyang live expose sa panlolokong ito. Kaya nako maghanda na kayo ng mainit-init na tsaa. Pampakalma. Kasi sigurado ako marami sa inyo mag-iinit ang ulo sa kwento natin ngayong gabi. Dahil ang usapan natin tungkol na naman sa walang kamatayang cheating. Diyos ko, kwento natin ay huli sa kiss cam, the live cheating scandal of a CEO. Ang footage, eto na, nagkikringe ako talaga nung pinanonood ko to. Ipapakita ko na sa inyo agad-agad sa mga footages na kumakalat sa internet po ngayon, no? July 16, 2025 sa Foxborough, Massachusetts. Payapang kumakanta yung bandang Coldplay kung saan marami yung nakikinig sa kanila. Ayan, sway-sway sila. May mga nagyayakapan, may mga nagvi-video concert para i-commemorate yung experience na yon. At makikita natin yan dyan. Pero meron po tayong sisilipin yan. Sa bandang gilid nila, makikita tayo nung parang bilog, no, na screen. Ito yung tinatawag ngayon na kiss cam. And I'm sure marami sa inyo yung familiar na dito. Pero para sa mga hindi po nakakaalam, yung kiss cam, madalas to ginagamit sa mga concert or usually nakikita ko po ito sa mga sports events, ganyan. Kung saan magpapakita sila ng randomly, no, ng mga magkasintahan. Tapos parang kailangan nila mag-kiss habang live sila doon sa camera. Tapos pagtapos na, hahanap ulit ng iba. Usually, ginagawa po nila to para ma-hype yung audience, di ba? Para hindi mamatay yung energy doon sa event. Para buhay yung kanilang diwa. Basically, ang hindi nila alam, mabubuhay talaga yung diwa nila nung gabing yun. Okay, so habang payapang kumakanta ang singer, nag-iikot-ikot na yung camera nang biglang makita yung magkasintahan na binanggit ko sa inyo kanina. Makikita silang sweet na sweet, cuddle-cuddle, sumasway-sway pa ng bagya habang nakikinig sa musika ng banda. Sweet ba? Kinikilig ka na ba sa kanila? Nako! Biglang babaligtad ang mundo nila dahil bigla-bigla marirealize nila, ay shit! Tayo yung nasa kiss cam! Sabi pa sa kanila, oh, look at these two. Yeah. Oh, look at these two. At pagkatapos, ang unang ginawa nila talaga medyo, ito nahihiya talaga ako pinanonood ko. Takpan yung kanilang mga muka. Yung babae, karipas agad sa pagtakip ng muka ng ganyan at biglang tumalikod siya. Habang yung lalaki naman, naghahanap, parang hinahanap niya kung saan siya magtatago. Ang ending, bumaba siya dun sa para hindi siya kita ng camera, para hindi na siya mahagip. So magpapatuloy yung video sa parang naghihiyawan na yung mga tao dun sa audience. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Hindi ko alam kung aware ba sila sa nangyayari, no? Kung kilala ba nila itong mga to. Pero sa unang tingin pa lang, makikita natin na itong magkasintahan medyo defensive at obvious yung kanilang galawan, kumbaga parang may tinatago. Alam niyo yung, eto diba naging trend yung parang pinipicture yung mga jowa sa mga kainan, sa mga samgyup, tapos pinopost sila sa page, tapos nakatakip yung mukha nilang ganyan, diba? Parang nakakahiya. Parang ganun yung vibe nila, na alam mong may tinatago. So natapos po yung clip kung saan makikita na yung babae, dahan-dahang nag-walk out doon sa left side, doon sa camera. Pero too late na!
Ika nga, dahil hindi lang iisa ang nakakuha ng eksenang to. Napakarami po nung anggulo na videos nito sa social media. Sabi nga sa kanta ni Glock 9, kung naaalala niyo po yung kay Sweet dati, yung kantang Shake It Sweet, sabi niya, bisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Pag nagkabistuhan na, ba't umi-etching pa? Yes or no lang ang sagot, pero huling-huli ka. Huwag nang magmaang-maangan pa. Umi-etching ka ha. I'm sure alam to ng mga millennials na nanonood sa atin ngayon. Eto na yung pag-uusapan natin. Kikilalanin na natin ang mga nangaliwa. Marami po ang nangangaliwa sa mundo. Mala-joke mang sabihin po, no? Pero hindi lang yan kaliwa. Kaliwat kanan ang mga nangangaliwa. However, merong dahilan kung bakit trending at pinag-uusapan specifically itong magkasintahan na ito. At yan yung pagkakakilanlan nung dalawang nasa footage. Bukod syempre doon sa epic na reaction nila, marami rin kasi yung nakakakilala pala sa kanila at agad-agad nasilip kung sino sila at ano yung mali sa pagyayakapan nila. Wala namang mali talaga, di ba, sa pagyayakapan. Pero may something kasi sila. Kaya ganun na lang din makareact ang mga tao, hindi lang dun sa event na yon, kundi ang media pagkatapos nitong mangyari. So ito yung mga karakter sa pangangaliwang ito. Unang-una sa lahat, si Andy Byron. Hindi lang pala ito basta padre de pamilya or asawa. Isa siyang CEO sa tinatawag na Astronomer, which is isang New York-based na data infrastructure company. At tinataya, importante ito sa kwento natin, na may value ito na 1.3 billion US dollars. Kayo na magawa sa pesos. Diyos ko dahil, kaya naman pala ganun na lang siya pagbiestahan ng media, di ba? Malaki. O higanting tao nga siya, ika ka, di ba? Sa kabilang panig naman, ang makikitang kayakap po niya ay ang babae na nagngangalang si Kristen Cabot. At dito na magiging juicy, ika nga, itong kwentong ito. Kasi, ito palang si Kristen, Chief People's Officer ng Astronomer. Kung hindi ako nagkakamali, parang sa HR, ganun. Yung HR at yung hindi gumagawa ng kalokohan ganito. May mga rules po, no? Although hindi ko pa naman, matagal na kasi ako wala sa opisina po. Pero I think may mga rules when it comes to romance in the workplace. At ayun yung isang unang pinakamalaking conflict sa kwentong ito. Anyway, aminin na po natin na hindi naman normal yung makipagyakapan o makipag-cuddle sa katrabaho mo lang. Di ba? Sabi nga nung frontman ng Coldplay dun sa video, either they're having an affair or they're very shy. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. At ang sagot sa tanong na yan, it's atay. Sabi ng mga report na sumali sa firm si Kristen noong November 2024 lang, wala pa siyang isang taon. However, meron siyang 20 years of experience sa mga leadership roles. Magagaling na tao talaga sila sa totoo lang. At bago pa yung skandalo, marami daw yung pumupuri sa kanya dahil sa kanyang exceptional leadership. So mukhang apart sa pangangaliwa, magagaling naman talaga silang mga karakter the way I see it. Hindi naman sila yayaman ng ganyan, di ba? Kung hindi. Ito na ngayon yung isa pang makakalkal sa kwentong ito. Pamilyado pala yung lalaki. And from that fact alone, marami sa inyo yung triggered na. Sure ako. Nabanggit ko na to sa channel ko before, pero napakalaking porsyento po ng pag-cheat nangyayari talaga sa workplace. Tama ako, di ba? Sure ako. Marami sa inyong nanonood dito, naloko na ng katrabaho ng mga asawa or mga jowa nyo. I'm not making this up and sure ako 100% nangyayari yan. Why people do it, hindi ko masasabi sa inyo. Naka-work from home kasi kami. Joke lang, syempre. Ngayong alam na nating pamilyado sila, una-una sisilipin po natin, ano yung reaction ng asawa? Kayo, tatanungin ko kayo, ano yung magiging reaction nyo? O if ever naging reaction nyo nung nalaman yung may kinakalantari ang asawa ninyo? Makikilala natin ngayon ang asawa ni Andy Byron na si Megan Kerrigan Byron. Sabi nila, nagtatrabaho daw ito bilang Associate Director of Lower School and the Hope Graham Program Admissions at the Bancroft School in Massachusetts. Ang haba. Ayon sa mga sabi-sabi,
tahimik at pribado ang buhay pamilya nitong mag-asawa. Meron silang 2 anak na hindi na po natin paghihimasukan dahil private nga po talaga sila. Very little is known sa kanilang private affairs sa loob ng kanilang bahay. And even in this whole scandal, hindi nagsasalita so far po itong si Meghan. Kahit na ironically, sobrang ingay ng mga tao online dahil galit na galit sila doon sa CEO. Pero hindi ibig sabihin nito na walang reaksyon yung asawa. Dahil ang susunod na eksena, pang teleserye ang tugma. Mabilis ang mga tao. Meron siya ginawa na nahuli nila. Marami ang nagpapakita ng screenshot kung saan tinanggal niya na yung apelido ng kanyang asawa sa kanyang Facebook profile. At mula sa pangalang Kerrigan Byron, ginamit niya na lang yung sarili niyang apelidong Kerrigan. This move alone means na malaman ang kaganapang ito. Nakatanggap po ng simpatya si Meghan online. Dahil hindi lang naman sa Pilipinas mabenta yung mga cheating na ganyan. Universal po yan! Buwisit din sila sa ganyan. Kaya sa internet, kung mapapansin natin, talagang lahat nagsaside sa kanya. Although sa ngayon, sabi ko nga, wala pa pong statement na nilalabas si Meghan at wala rin tayong kahit anong alam kung paano nila i-handle mag-asawa ang issue na ito. Possible divorce. Ito yung tumatakbo sa isip ko habang binabasa ko ang lahat ng pangyayaring to. Diyos ko, CEO ng 1.3 billion na kumpanya yung asawa. Ano mangyayari kung maghihiwalay sila? And apparently, hindi lang pala ako yung nag-iisip nito. Meron po ako nabasang article. Sabi, possible divorce and financial outcomes. Sabi na kung si Meghan Kerrigan daw magpa-file ng divorce, maaari daw siyang maging entitled sa isang significant na financial settlement. May mga tumataya na yung network daw ni Andy Byron, allegedly po ito nagre-range sa tumataginting na 20 to 70 million dollars. Napakalaking pera! Maaari daw ang CEO na meron itong 1 to 5% share doon sa kanilang kumpanya na Astronomer. Maaari daw na mag-claim ng share si Meghan sa mga marital assets kagaya ng cash, investments, real estate, at iba pang mga holdings. Sa US, yung mga marital assets ay either hinahati equally or equitably. Hindi ko po alam ang ibig sabihin ng equitably in law terms, no? Pero depende raw sa laws ng state kung ano yung paghahatian dyan. So most likely, medyo kalahati ng pagmamayari ni Andy mapupunta sa kanya. Idadagdag pa daw na kung magkakaroon ng usapan dun sa child at spousal support, madadagdagan pa to. Yung children's care at living arrangements din nila maaaring makaapekto sa desisyon ng korte regarding alimony yon at child support. Pero syempre, what if scenario lang naman itong sinasabi ko for the context of the story lang. Syempre, kahit gaano kagago po ang isang tao, at the end of the day, kahit galit na galit tayo, I think ang pinakamagandang gawin moving forward talaga is makipag-usap at makipag-ayos sa asawa mo. Unang beses pa lang to. Kung ako po yung tatanungin, hindi ko po kayo pipilitin na gumawa ng mga desisyon sa buhay nyo. No? Pero kung ako po, one time lang ang pagpapatawad sa cheating. Once! Enough na yon. Kasi kung uulit, pattern na yan at sinasabi mo doon sa shota mo or sa asawa mo na okay lang mag-cheat sa'yo, papatawarin mo naman diba? Habang buhay, nasasakit ang ulo mo dyan. Ayun sa akin lang po naman, no? Which I know is napakadaling sabihin talaga. Pero alam ko na alam ninyo na tama ako. Na kung hindi mo bibigyan ng consequences, wala talagang matututo, uulit at uulit lang. Alam nyo yan, di ba? So dito na ba magtatapos itong usapan na to? No. It just gets juicier. Reaksyon ng internet. Marami pa silang napapansin po sa kwentong ito. Kagaya na lang nitong babae sa gilid nung kabet. Ika nga, kung mapapansin natin, parang nahihiya siyang ganyan. Yung ba tinatawag na second-hand embarrassment? Meron pa nagsasabi na sarcastically, I stand like this platonically with all of my female co-workers. Of course, dahil din dito, may mga sumisilip doon sa kumpanya nila ganyan, mga kinikriticize nila. Pero hindi na po natin i-discuss yun. Diyos ko! Iniisip ko po kung paano tatapusin tong kwento natin ngayong gabi. Paano natin gagawing leksyon na magandang leksyon sa buhay ang pangangaliwa? Ano ba pwede kong sabihin sa inyo para sa pag-off nyo ng phone ninyo or ng computer ninyo, masasabi nyo, ay, may natutunan na naman ako kay Kuya Claro ngayong gabi. Nag-isip ako, Diyos ko. At ang tanging na-formulate ko lang sa utak ko talaga ay maging maingat, maging observant. Kasi hindi talaga natin alam kung nangangaliwa yung mga mahal natin sa buhay. Wala, di mo talaga malalaman di ba? Kaya may mga taong praning talaga
Malalaman na lang natin yan pag huli na yung lahat. Nasaktan na. Ang ending, ito yung nakakalungkot, sirang-sira talaga yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Mapapatanong ka, anong ginawa kong mali? Or even worse, anong mali sa akin? Yun yung masakit dun eh. Na totoo lang, alam nyo yan! Huwag nyo akong pinagloloko, alam kong na-experience nyo yan. Pero ang sagot ko lang po dyan, sila yung kupal, sila yung ekis, sila yung bobo, sila yung pangit. Kasi hindi nila pinahalagahan yung pagmamahal mo. Yun lang ang mabibigay kong lesson sa inyo dito. Ito pa po ha, controversial take ko to. Pero para sa akin ang cheating blessing. At bago ka mag-react ng violente dyan sa sinabi kong yan, blessing sa akin to. Kasi pag nag-cheat sa'yo yung partner mo, malalaman mo agad kung ano yung ugali ng partner mo. At nasa sa'yo na lang yan kung aalis ka ba o papatawarin mo siya. Diyan, wala na po akong mapapayo sa'yo. Buhay mo po yan. Iba-iba kasi talaga yung outcome dyan. May mga tao na nagkakamali lang talaga, di ba? May mga tao na nagsisisi talaga. Nagbabago din talaga sila, di ba? Pero meron ding habang buhay, sakit sa ulo at hindi marirealize yung nagawa nilang mali. Habang buhay nilang sasabihin, natukso lang ako, which is not an excuse, di ba? Marami pa rin yung mga hindi alam buong buhay nila na may pamilyang iba pala yung mga asawa nila. Ganun siya kasakla. Anyway, ito yung question of the day natin, ha? Kagaya ng kwento ni Andy Byron ngayon, mag-like, subscribe at notification bell po muna pala kayo. Promote ko lang yung TikTok ko at saka yung aking Instagram. Eto na! Ano yung pinaka-wild na experience mo kung saan nahuli mo na nangangaliwa ang jowa o ang asawa mo? Ikwento mo naman sa amin sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.